Ayang lira, ipan ninyo ang trumpeta. Pastol ka ng ating poong Diyos, inupog sa kanyang palad. Masdan mo ang kanyang kawan, naghihintay ng biyaya. Ihatid ang kanyang awa. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harapan ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila, habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoong aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
kapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Ang masayang pag-awit ko, pinupuri, buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, Hari namin, at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y, tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito. Itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Temple. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin bilang isang simbahan ang kapistahan po ng pagtatalaga ng simbahan, ang Katedral ng Maynila. At pinagdiriwang natin ito dahil bilang isang simbahan, pinagdiriwang natin ito sa isang pamumuno, ang obispo. Kaya maganda rin para sa atin, bilang Kristiyano, na magkakalakbay tayo, magkakasamang naglalakbay. At marahil ito ang direksyon natin bilang isang simbahan. Magkasama naglalakbay at kung babalikan natin, ang simbahan ay lugar kung saan tayo nakikipagtagpo sa Diyos. Kaya tayo pumupunta ng simbahan para magdasal. Wala naman po sigurong pupunta ng simbahan para makipagchismisan. Ang una nating ginagawa, nakikipag-usap sa Diyos. Lugar ng pakikipagtagpo sa Diyos. Kaya maganda sana sa paglalakbay natin bilang Kristiyano, patuloy nating makatagpo ang Diyos na nagmamahal sa atin. At ang dambanang ito at simbahan na ito ay espesyal din sa bawat isa sa atin. Ang lugar kung saan tayo nakikipagtagpo sa Diyos. Siya ang kausap natin. Siya ang kaharap natin. Siya ang binubuhusan natin ng laman ng puso natin. Pwedeng kagalakan, pwede ding kahit yung mga hinagpis natin sa buhay. Pwede yung mga hirap natin, nahihinga natin sa harapan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Yun yung una. The church
is a place of encounter with God. Pangalawa ho, ang simbahan din po ay place of conversion. Sa simbahan tayo lumalapit at sa pakikipagtagpo natin sa Diyos, hindi tayo umuuwi na parang walang nangyari sa buhay natin. May nangyayari. At karamihan sa atin, dahil nakatagpuan Diyos, ang buhay ay nagbabago. Hindi ka na natiling ganyan lang. At hindi ka ganyan lamang. Dahil ang Diyos ang katagpo, ang buhay niya natin ay binabago niya. Nasa pakikipagtagpo natin sa Kanya, ang salita niya ang pinagdinilayan natin. Ang katawan niya ang tinatanggap natin. Kaya kung salita at katawan ni Jesus ang tinatanggap natin, nagbabago ang buhay ng tumatanggap nito. Hindi ho palala ng palala. Kung hindi, nagsusumikap na maging mas mabuti kaysa kahapon. Na nawawala na yung pagiging mapagmataas, na isasantabi na yung kayabangan. Ang pumapagitna sa buhay niya, ang pagiging mapagpakumbaba katulad ng Diyos. Ang nagiging sentro na ng buhay niya ay hindi na pagtalikod sa Diyos, kundi pagsunod sa Diyos. Because it is God that we encounter, it is God also that we follow. Ang Diyos ang pinakikinggan. Ang katawan ni Kristo ang tinatanggap sa Eucharistia. Kaya siya din ang bumabago ng buhay natin. Kaya sa simbahan ding ito at sa lahat ng simbahan, bukas lagi ang kumpisal kung saan ang ating kasalanan ay pinapatawad ng Diyos para makapaglakbay tayo ulit. Makapaglakbay ng may panibagong puso, makapaglakbay na may panibagong pag-asa dahil ang Diyos ang bumabago ng buhay natin. A place of encounter, a place of conversion. At sana hindi lang nananatili doon, kundi parte ng bawat buhay ng isang Kristiyano, ang pananampalataya niya ay hindi lang para sa kanya, kundi ang pinakinggan at tinanggap ay ibinabahagi din. Kaya ang simbahan, laging nakaugat tungo sa misyon. At ang misyon natin bilang Kristiyano ay ang pagiging saksi ng mabuting balita. Na kahit saan ka magpunta, malalaman nila, ay, palasimba yung taong yan. Ay, nakita ko sa Quiapo yan. Ay, nakita ko nagsimba yan, nagkukumunyon yan. At tatanong sa iyo, bakit mo alam? Kasi ang bait-bait niya. Kasi ang buti-buti niyang tao. At hindi ba what we encounter, what has changed our lives is now lived out. Kaya magandang misyon natin bilang Kristiyano ang pagsasabuhay ng lahat ng ito. Ang ating tinanggap, ang ating narinig, parte ng buhay natin. At sa pagsasabuhay natin ito, may mga buhay din tayong nai-inspire. Siguro may mga kanya-kanya tayong kwento na na-inspire tayo sa ganitong tao. Na-inspire tayo sa pananampalataya ng ganitong tao. Kasi kung paano niya sinabuhay ang pananampalataya niya, paano siya nakasumunod kay Jesus, naging inspirasyon din yun para sa atin.
Siguro, para sa iba, magulang, lolo o lola, kaibigan, mahal sa buhay. A person who lived out their faith has inspired you also to live out yours. At yun ho yung misyon, to inspire one another to follow the Lord. Na sana sa pagsasabuhay natin, sa pagsunod din natin sa Diyos, tayo din ay maging inspirasyon sa kapwa natin na nais makasumpong ng pag-asa sa mundong ito. To become an inspiration and inspire also others to follow Christ. At yan po ang bunga ng ating pakikipagtagpo sa Diyos na nakakatagpo natin sa dambana at bahay dalanginan. The church is a place of encounter. The church is a place of conversion. The church sends us to mission. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namin, isip, tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Itong alak
kaligtasan upang maging si Kristong tunay kapayapaan ang taglay. Manahan sa aming buhay. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas ng dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na maikapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo ang iyong kabanalan, ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo, palagi nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng malwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagpaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mahal
Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming maabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang kami panahan ng iyong kagandahang loob at ng tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, ihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong awa at tulong. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ng pag-ibig at kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng Diyos, pinili ka't hinirang. Ikaw ay pari magpakailanman, pari magpakailanman. Ang Diyos na banal, ang sayo'y humirang. Pari magpakailanman, magpakailanman. Panginooy
sumumpa, sumpang binababawiin. Ikaw ay pari magpakailanman, katulad ni Jesus. Paring walang hanggan, paring kataas-taasan. Mula sa bayan ng Diyos, pinili ka, tinirang. Ikaw ay pari magpakailanman, pari magpakailanman. Diyos na banal, ang sayo'y humirang. Pari magpakailanman, magpakailanman. Mula sa bayan ng Diyos, ika'y pinilit inirang. Ikaw ay pari magpakailanman, pari magpakailanman.